Pagsasayang lang daw ng panahon at pera ang isinasagawang pagdinig tungkol sa Gentleman's Agreement ayon sa isang geopolitical analyst at ng dating opisyal ng Duterte administration. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Carlo de la Peña. Ang ano lang kasi dyan is I really don't even understand why do you have a congressional hearing on this? Kasi to be very frank, this is moot and academic already. You're wasting money, people's money by doing a congressional hearing na moot and academic na. Kasi whatever it is na agree ni Duterte or whatever na ni Aquino, niresend na ni Marcos yan, ni Junior eh. Isang pag-aaksaya lang ng oras at pera kung ituring ni geopolitical analyst Professor Ana Malindogoy ang pagkakaroon ng pagdinig sa Kamara tungkol sa Gentleman's Agreement kung saan dinaluhan ito kamakailan lang ng mga naging opisyal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, bakit kailangan pa ng pagdinig gayong maaari naman makikita agad ang mga nasabing usapin sa mga pahayagan mula pa noong 1999, 2013 o hanggang ngayon. Ang dapat nilang ay congressional hearing, itong new model agreement na kung saan may mga tulad ni Vice Admiral Carlos na sakripisyo at saka naging sacrificial lamb, scapegoat. Yun ang dapat nilang bigyan ng pansin kung ano ba talaga yan. Dagdag pa ni Malindogoy na hindi nila gugustuhin ang mangyayari kung ipagpapatuloy pa rin nila ang nasabing pagdinig na hahantong sa Ipagtuloy, it will just create a lot of commotion and it will divide the country because basically people who are on the side of Duterte will not really be happy about what they're doing. Kasi this is purely political agenda. Magkahalintulad naman ang naging sentimiento ng dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa ginagawang pagdinig ng Kamara sa Gentleman's Agreement. Useless undertaking yan eh. Sasayang lang ko kayo ng panahon. Gawa lang kayo ng mga batas. Kamakailan ay nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on National Defense and Security at dinaluhan naman ito ng mga dating opisyal ng nakaraang administrasyong Duterte tulad ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at former Executive Secretary Salvador Medialdea kung saan nilinaw nito na walang naging gentleman's agreement ang nangyari sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.